Pag wala na pong kurans ay parang wala na rin pong isda ay nahuhuli. Kaya madalas ay wala na rin masyadong nabibiling pagkain. Pangingisda ang hanap buhay ng ama ni Andrea, kaya alam niya ang hirap na nararanasan nito kapag umuuwi na walang dalang huling isda. Madalas din siyang sumasama sa paglaot ng kanyang ama, kaya saksi siya sa kalagayan ng mga koral sa kanilang lugar. Kwento naman ng batang si Nino sa madalas niyang paglalangoy sa dagat. Nakita niya mismo ang masamang epekto ng basura sa mga corals, kaya naman kusa niya na lamang kinukuha ito. Ang natutunan ko po dito ay magpulot ng basura sa tabing dagat at dito po, para po mapaganda yung kalikasan at may tirahan po ang mga isda. Ilan lamang si Andrea at Nino sa 37 mga bata sa Barangay Salvacion sa bayan ng Jose Panganiban, Camarines Norte na nahikayat na sumama sa pagsasanay sa educational boat na tinatawag na Bangkarunungan. Ayon kay Artemio Andayan na siyang initiator ng nasabing proyekto, ang naturang educational boat ay iikot sa mga coastal area upang magturo sa mga bata ng wastong pangangalaga sa mga yamang dagat. Isa din sa pangunahing itinuturo sa Bangkarunungan ay ang pagtatanim ng mga artificial corals. 3 years ago nagkaroon dito ng outbreak ng crown of thorns starfish. At simula noon patuloy tayo doon sa coral restoration project. At natatandaan mo rin mga mangingisda yung mga kasama natin. Willing sila mag-volunteer. Habang nakasakay sa bangka, 10 araw nasasailalim sa pagsasanay ang mga bata. Bukod pa ang aktwal na pagtatanim ng mga ito ng mga artificial corals. Hindi na ako lumayo. Ang pinakita ko na sa kanila ang kalagayan ng ating coral area. Ano yung pwede maging kalagayan nito kapag hindi tayo umaksyon. But definitely, kinakailangan ang pinakamahalaga, alam ng bata kung bakit ginagawa nila yon. Sunod na sa kanila kapag na-instilla natin sa kabataan yung dahilan kung bakit kinakailangan gawin nila yon, yung mga skills na. Siyempre, yung paglalangoy, pagdadive, pag-breath hold, paano nila madudoble yun. Napakahalaga ng skills na yon sapagkat nagtatanim sila sa ilalim ng dagat, hindi naman sa bangka o sa ibabaw ng dagat. Para naman sa seguridad ng mga bata, binigyan din ni Andaya na mahalaga ang pahintulot ng mga magulang bago ito pumasok sa nasabing programa. Hindi naman mahirap kumbinsihin kasi alam nila unang-una yung mga bata naman marurunong. So ang nag-focus na lang tayo sa kanilang mga lecture tungkol sa disiplina. Bawat sisid ay merong purpose. Laking pasasalamat naman ng komunidad dahil mula nang umpisaan ng naturang programa, unti-unti ay nakita ng mga ito ang malaking pagbabago, hindi lamang sa mga bahura kundi sa mga turistang pumupunta sa kanilang lugar. Malaking tulong ito para sa mga turista sapagkat hindi lang po yung pagsasaayos at pagtatanim ng mga corals. Plano namin na maging sanctuary yung area na yan para kung saan makita ng mga turista kung gaano kaganda yung area ng ating coral reef. Pinatunayan lamang ng mga bata dito sa Barangay Salvacion sa probinsya ng Camarines Norte na hindi basehan ng edad para magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa ating mga yamang tubig, kundi tunay na pagmamahal sa mga susunod na henerasyon na makikinabang ng ating mga likas na yamang dagat. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.